mag-deliver muna tayo ng pagkain. So ngayon ay oras ng 9:08 ng umaga. So ngayon papunta ako ng Walmart. May pick up ako doon, McDonald's. So malapit lang, 5 minutes lang. Doon sa i-drop natin na bahay ay malapit lang din. Pero mga 6 minutes lang yun. So ang ginagawa natin ngayon ay DoorDash at Skip. So dalawa. Habang wala sa Walmart, habang nag-aantay ka ng order sa ibig sabihin, habang nag-aantay ka ng Skip, meron kang DoorDash na inaantay din. Kung sino maunang magbibigay sa iyo ng order at maganda yung bigay, so yun yung uunahin natin. So ngayon DoorDash tayo. So wala pa sa Skip. So ang ginagawa ko pag may order ako sa DoorDash, pinopost ko yung Skip para hindi magkasabay-sabay yung order. So ngayong linggo ay medyo dire-diretso yung order. So andito na tayo sa Walmart. Hanap lang tayo ng magandang spot para makapag-park tayo. Ayun. Saan kaya pwede? Dito tayo. Dito tayo sa malapit. Kasi para hindi na tayo lakad ng pagkalayo-layo. Yan, dito na tayo sa Walmart. Kukunin natin yung order. Nasa loob yung McDonald's. Kukuha na natin yung order. Dalawang bag. Doon nakapark yung sakyan natin, lapit lang, diba? At napakalamig. So ito yung order niya, 2 bags. Yan ang dala kong bag. Isa sa DoorDash, maliit lang siya. At yun, Skip. So yung bahay, malapit lang kung saan siya nag-order. 2 minutes away lang mula sa McDonald's, sa loob ng Walmart, tsaka doon sa bahay niya. So tinatamad silang lumabas kasi medyo malamig yung panahon ngayon at nag-i-snow. Papakita ko sa inyo. Nandito na tayo sa bahay, nag-i-snow, kaya madulas. Gaantay ako ng DoorDash at ng Skip. So 5 minutes na ako nag-aantay dyan sa may downtown. Wala. So ang ginagawa ko, umuwi ako kasi malapit lang yung bahay namin sa downtown. At saka malapit lang tong maliit lang tong province na to. Ang province nga pala namin ay Prince Albert, Saskatchewan. So pag walang order, umuwi ako. Ayun, doon ako nag-aantay ng order. So habang nagbabiyahe ako, malapit na ako sa amin. Konting-konti na lang sa amin na ako. May dumating na order sa Skip. So ngayon babalik tayo sa downtown. So hindi naman tayo lugi sa gasolina kasi maliit lang tong Prince Albert. Siguro yung dulo nito sa loob meron pa kasing ibang part ng Prince Albert lampas ng tulay. So maliit lang din yun. So pag may order doon, hindi na ako pupunta doon. Medyo delikado, matulas ang daan.
lalo na pagka ganito snow. Ang ginagawa natin, dito lang tayo sa paikot-ikot lang tayo sa Prince Albert. So meron tayong order ngayon sa Skip. So binigyan tayo ng $8, di ba? Hindi na masama. So yung layo niya ay ano lang, mula sa McDonald's ulit tayo kasi malakas sa McDonald's City. Gusto nila yung McDonald's. Doon ulit tayo sa sa loob ng Walmart, sa loob ng McDonald's uli. Dami kasi McDonald's dito eh, 4 yata or 5. So ayun, punta ulit tayo doon, ikapin natin yung order. Pakita ko sa inyo yung daan. Yan ang daan. Kaya pala yung pagiging delivery delivery driver ay pwede din namang gawing full time kung ayaw mo ng may mga boss, kung ayaw mo ng may nagmamando sa'yo kasi sarili mo lang eh, walang makikialam sa'yo. Kung gusto mo trabaho, nasa sa'yo na. Ako kasi ginagawa ko lang to para mag part time kaysa wala akong magawa. So ang ginagawa ko, lumalabas ako para maghanap ng ibang pagkakakitaan. So kailangan masipag ka, sabi nga ng ibang magbablog dito sa Canada. So kailangan lumabas ka para magkapera. At dahil nga maraming bayarin, so ayun, kita mo lumabas. So malapit na tayo sa Walmart. Paano pag nag full time ka sa tawag nito, pagiging delivery, kaya naman yung i-sustain yung pangangailangan mo. Pero mas maigi may full time ka para at least sigurado na yun. Kasi pagka nagde-deliver ka lang, yung courier ka lang, medyo maraming komplikado rin kung pagiging full time mo. Kasi minsan mahina yung sasakyan, gas, ang daming bawas. Yun. So andito na tayo, pick upin muna natin. So ito lang ang hirap kapag kasi merong oras yung pag pick up ng order. So lumampas ng 6 minutes. So sayang yung minuto na yun. Hindi pa kasi ready. Makakakuha lang natin. Yan. At ito ay pangatlong order na natin. Lahat puro McDonald's. Dalawa sa Skip at isa sa DoorDash. So sa DoorDash kanina 7.5 at sa Skip yung una ay 6.29 at ngayon $8. So nag-start tayo ng pagdi-deliver ay 8:40. So ngayon ay oras na, anong oras na ba? 9:38. So halos isang oras na. So yung kinita natin sa isang oras, mahigit 20 na rin yun, di ba? Sayang din. Medyo malaki kasi ang minimum dito ay 15 lang.
Siyempre, yung kinita mo na yun, babawas mo pa rin sa gas mo. Yung pagdideliveran natin ay 5 minutes away. Simula dito sa Walmart. So, malapit lang din. At malapit lang din sa bahay namin. Kasi 5 minutes lang yung layo ng downtown sa amin. Yung pagiging driver dito ay medyo maganda naman kung ano ka lang. Siguro depende na rin sa lugar, katulad sa dito sa amin sa Prince Albert ay maganda ang bigayan, mga galante yung mga customer dito. Mayroon din namang hindi nagtitip, pero mas madalas nagtitip sila. So kung wala ka naman ng ginagawa, pwede kang skip dito or mag DoorDash. Nag-skip ako una 2021 kasi dumating ako dito 2020. Tapos naiinip ako, wala akong ginagawa. Sabi ko skip nga ako hanggang nag-apply na rin ako sa DoorDash. Ang pag-apply dito online lang, napakabilis. Pagka background check sa'yo, yun, pag na-approve na, okay na, wala na problema. So na-deliver na natin yung pagkain. So pagka nag-aantay yung customer, sakto nung pagka bigay ko sa kanya, may lumabas uli na order worth of $9. Malapit lang, pero ang balak ko sana umuwi. Nagdalawang isip ako, sige uwi na lang ako kasi hindi pa ako nagkakape. Tapos ihahatid ko rin yung asawa ko sa trabaho niya. Iisa lang kasi yung sasakyan namin. So marami pa namang order na bibigay sa'yo na mas malalaki. Primo yun, ano lang siya, simula McDonald's ulit, 1 minuto lang, napakalapit. Pagkuha mo ng order, yan, nakaagad yung bahay niya. So uwi muna tayo kasi medyo sigmura ako nangangasim. Kasi lumabas ako, hindi nagkape. Magkakape muna tayo. So nakakaisang oras na tayo sa pagde-deliver. At kumita na tayo ng 7.5, 6, 13, 21. Sabihin mo ng 21 sa isang oras. Diba, hindi na masama. Tapos yung order dire-diretso pa. Kung mabilis lang sana yung yung mga nag-assemble ng order, then pick up ka lang kaagad dun. Minsan kasi gaantay ka 10, 15 minutes, aantay mo yung order, hindi pa rin ready. Tapos hindi ka naman nila binabayaran sa delay reimbursement. Dati binabayaran, ngayon hindi na. Kahit magantay ka ng 10 minutes, 15 minutes, wala, hindi nila. Dati binabayaran na yun yun, ewan kung bakit. One time nga halos 25 minutes nag-order ako. May order ako, gantay ako 25 minutes na dapat nakapag-deliver na ako ng ilang order doon, di ba? So ngayon may
Pwede naman siya ipa-cancel. Kaso mo, gusto ko kasing i-maintain yung ano ko yung points ko. Kasi may points dito Mas maganda ang points, mas maganda ang bigay sa'yo ng order. Mas maganda ang bigayan. Pag mababa ang percentage ng delivery mo, medyo mga patapon ang ibibigay sa'yo. Yun yung mga walang tip. Yan ang ibibigay sa'yo. Tsaga ka doon para tumaas ulit yung points mo. Nandito na tayo sa bahay. Kakape muna tayo. Ayan. Yan ang bahay. Punong-punong ang snow. Hindi pa natin tatanggal yung ano. So ayun no, umuwi natin kanina, nakaisang oras lang tayo, hindi na tayo nakabalik ko lang mag-deliver. So medyo nasarapan sa pagkape at nanood na lang tayo. So yun yung kagandahan ng pagdi-deliver, wala kang boss, pwede kang umuwi kahit anong oras. At nasa sa'yo na kung anong oras mo gustong bumalik ulit o kinabukasan ka na muli babalik. So ayun, naka 21 lang tayo ngayon, $21 sa isang oras. So siguro mamaya babalik ulit tayo mga 8 o'clock ng gabi. So darating yung asawa ko ng 7, susunduin natin mamaya. So doon na lang tayo bumalik ulit. So ayun, okay na ba na lahat? At hanggang dito na lang siguro ako. Hanggang dito na lang yung video natin. Salamat. Paalam. Sunod ulit.